Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Juan Bautista na nooy nasa bilangguan ang mga ginagawa ni Kristo. Kaya't nagsugo si Juan ng kanyang mga alagad at ipinatanong sa kanya, "Kayo po ba ang ipinangakong paririto o maghihintay pa kami ng iba?" Sumagot si Jesus, "Bumalik kayo kay Juan at sabihin sa kanya ang inyong narinig at nakita. Nakakakita na ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga ketongin, nakakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinangangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin." Pag-alis ng mga alagad ni Juan, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan. "Bakit kayo lumabas sa ilang? Ano ang ibig ninyong makita? Isa bang tambo na inuugoy ng hangin? Ano nga ang ibig ninyong makita? Isang taong may maringal na kasuotan? Ang mga nagdaramit ng maringal ay nasa palasyo ng mga hari. Ano nga ba ang ibig ninyong makita? Isang propeta? Oo, at sinasabi ko sa inyo, higit pa sa propeta. Sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan. Narito ang sugo na aking ipinadadalang mauuna sa inyo. Ihahanda niya ang inyong daraanan. Sinasabi ko sa inyo, sa mga isinilang, wala pang lumitaw na higit na dakila kay Juan Bautista. Ngunit ang pinakaaba sa mga taong pinaghaharian ng Diyos ay dakila kaysa Kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang katabi ng pinagpalang linggo. Pinagpalang linggo sa mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan na nagsisimba via online, at sa lahat ng nasa abroad, kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Ayon sa isang sikat na manunulat, happiness is the art of never holding in your mind the memory of any unpleasant things that had passed. Naintindihan niyo po ba yon? Pinapractice ko na kayo, di ba, mag-English itong mga nakalipas na linggo? No? Kasi alam ko, sasabihin ko to eh. No? Naintindihan niyo ba yon? Ang kasiyahan ay hindi pag-alaala ng mga hindi magagandang alaalang lumipas na. Ngayong araw na ito, pinagdiriwang natin ang Gaudete Sunday. Sabihin nyo nga po, Gaudete. Ang salitang Gaudete ay galing sa salitang Latin, nang ibig sabihin ay magalak o rejoice or joy. Kaya nga, sinidyan natin ang ikatlong kandila sa korona ng Adbyento na sumisimbolo sa galak, joy. Pakitingnan niya ang katabi, mukha bang masaya? Tanong mo nga, masaya ka ba? Oh, anong sagot?
Sa ating ebanghelyo, narinig natin ang kwento ni Juan, no? Every Sunday, linggo-linggo, meron akong kwento. Pero sa linggong ito, ang gandang gamitin ang kwento ni Juan. Nakapupulutan natin ng aral. Si Juan Bautista sa ating ebanghelyo ay nasa bilangguan. Nakakulong. Meron na po bang nakulong dito? Taas niya ang kamay. Wala pa. Si Juan nakulong. Bakit? Pinakulong siya ng Haring Herodes sapagkat si Haring Herodes ay natatamaan sa pangaral ni Juan. Tingnan mo, no? Kasalanan ba ni Juan na makulong? Hindi. Nangaral lang naman siya. Anong pangaral niya? Huwag mong asawahin ang asawa ng iba. Bakit tinatamaan si Haring Herodes? Inasawa niya ang asawa ng kapatid niya. Grabe, no? Yung kapatid ng asawa mo, inasawa mo. Kaya naman talaga, matatamaan ka sa mga pangaral ni Juan. Biruin mo, hari, pinagsasabihan ka. Bakit di ka matatamaan? Totoo naman. Totoong inasawa mo ang asawa ng kapatid mo. Pero dahil hari, pinakulong. Tingnan mo naman, ang hirap ngayon, no? Yung wala kang ginagawang masama, gumagawa ka lang ng tama, ikaw pa ang kontrabida. Ikaw pang masama. Di ba? Pero, ang maganda kay Juan, habang siya'y nasa bilangguan, kahit kalugmok-lugmok ang kanyang katayuan, hinanap niya si Jesus. Hinanap niya si Jesus. Paano? Sa pamamagitan ng kanyang mga alagad. Inutusan niya yung kanyang mga alagad. Sabi niya, tanungin niyo nga, yung Kristo na yan, siya na ba ang ating hinihintay? Siya na ba ang parating na Mesiyas? Ang ganda ng sagot ni Jesus. Imbes na sagutin ni Jesus, oo, ako yon. Oo, ako ang Mesiyas. Oo, ako ang iniintay ninyo. Imbes na sagutin ni Jesus ng oo, ang ginawa niya, pinabalik niya ang mga alagad ni Juan Bautista at sinabi sa kanya na ibalita ang kanilang nakikita. Ano yung kanilang nakita at narinig? Ang mga bulag ay nakakakita na. Ang mga pilay, nakakalakad na. Ang mga ketongin, magaling na. Ang mga bingi, nakakarinig. At ang mga patay, nagigising. Pakitingnan nga yung katabi mo, patay na ba? Sabi mo, gising. Pampagising lang. Ano po? Baka matuluyan yan, no? Ano ibig sabihin nun? Ang ganda, no? Ibig sabihin, kahit lugmok ang iyong sitwasyon, kahit ikaw ay malungkot, tumingin ka sa paligid. May dahilan para maging masaya. May dahilan para maging maligaya. Hindi umiikot ang mundo sa iyo. Huwag kang malungkot. Magandang matuto kay Juan na sa sitwasyong kalunos-lunos, imbes na magmukmok at malungkot, hinanap si Kristo. Alam nyo, minsan may nagtanong sa akin, sabi sa akin ng isang teacher sa Philippine Women's University, Father, hindi ka ba nalulungkot? Bakit parang ang gaang-gaang ng buhay mo? Hindi ka ba nakakaranas ng lungkot? Sabi ko, syempre, nalulungkot din. Syempre, nakakaranas din. Nagkakaproblema din. Kasi parang wala kang kaproblema. Parang ang gaang-gaang ng buhay mo. Sabi ko sa kanya, nasa attitude yan. Nasa attitude yan. Alam niyo po, nung pagkatapos ko sa Quiapo, ilang taon din ako sa Quiapo, halos 5 taon po ako sa Quiapo. No? At buong 5 taon yon, araw-araw na ginawa ng Diyos. No? Paggising ko, mag-aalmusal, magpapakumpisal. Pagkatapos ko magpakumpisal, ako na'y magmimisa.
No? Sunod-sunod kami, si Monsignor Ding, si Father Douglas, ako. No? Habang mimisa si Father Douglas, ako naman nasa kumpisalan. Pagkatapos niya magmisa, ako na yung magmimisa. No? At pagkatapos ko magmisa, diretso na ako sa opisina. Sa opisina, babalik lang ako sa aking kwarto kapag 8:00 na ng gabi. Simula umaga hanggang gabi, puro trabaho. Puro trabaho. Kasi sa Quiapo, si Monsignor Ding, syempre, boss yun. Siya yung rektor. No? Siya yung nag-uutos. No? Lahat ng sulat kada umaga, babasahin niya, lalagay niya, Father Danichi, Father Douglas, no? Father Danichi, ihiwalay niya, iutos lang niya sa amin. No? At kami magtatrabaho nun bilang assistant. No? Si Father Douglas, ang hawak niya, ihos. At saka formation, no? Formation ng mga ihos. Ako, ang hawak ko sa Quiapo, finance, HR, social service, interreligious, DPRM. Ano yung DPRM? Yung disaster, no? Tapos, meron pang legal. No? Parang ang daya, nalugi ako doon. No? Naapi ako. No? Ibig sabihin, walang tigil na trabaho. At nung naalis ako sa Quiapo, right after, ako ay inopera. No? Kasi namamaos na ako noon eh. No? Namamaos na ako nang wala. Di ko alam anong dahilan. At wala naman akong sipon. Never ako namaos sa buhay ko. Yung pala, nung nagpa-check up ako, meron akong polyp sa aking vocal cord. No? Ganito yung vocal cord natin. Pag nagsasalita tayo, gumaganto yan. Merong bukol dito. At tuwing nagsasalita, kumakaskas. 2 months akong hindi pinagsalita. Pinatigil ako. Umuwi ako sa bahay namin. No? Malungkot ako. Kasi yun yung unang pagkakataon na ako'y natahimik. No? Simula nung ako'y nag-aaral hanggang nung ako'y naging pari, walang tigil. Ako sa lahat ng activities at trabaho. No? At doon lang ako natahimik. Malungkot ako noon kasi hindi ako sanay na parang walang ginagawa. Pero na-realize ko, yun yung panahon na para matignan ko yung mga magagandang bagay sa buhay ko. 2 months, hindi nagsasalita. Anong ginawa ko? Naglakad-lakad ako. Naglakad-lakad ako sa bundok, hindi nagsasalita. Pwede naman kumilos. Naglakad-lakad ako sa dagat. For 2 months, lakad lang ako ng lakad. At na-realize ko, hindi ko kasalanan magkasakit, pero pinakita sa akin ng Diyos ang magaganda pang bagay. Baka nami-miss out ko. Trabaho ako ng trabaho. Puro na lang trabaho. Kaya baka pinatitigil ako ng Diyos. Ngayon, 4 ang assignment ko. Trabaho pa din. Trabaho pa din. Pero magandang tignan. Yung mga panahong ikaw ay nalulungkot, tumingin sa paligid. May dahilan para sumayat magalak. Pero kung hindi mo alam ang dahilan kung bakit ka malungkot, may 3 bagay akong pwede mong tignan sa iyong sarili kung bakit ka malungkot at walang galak. Una, we dwell on the past unpleasant memory. Ang hilig natin magsenti at mag-imo. Tama? Alam na ngang masakit ang pangyayari, inaalala pa. Binabalikan pa. Break na nga, nakikinig ka pa sa mga love song na masasakit. Tama? Diba? Tapos bubuksan mo yung radyo, e-emote ka sa bintana, naluluha ka, tapos sasabi mo, sakit. Tama ba yon? Ha? Naghiwalay na nga kayo, ang pakikinggan mo, Pasko na, sinta ko. Ano ba yan? Father, hindi ko kasi malimutan. Father, naaalala ko kasi. Hindi totoo yan. Yung utang mo nga, nakalimutan mo. Ba't ganun? Pag masasakit na pangyayari, binabalikan mo. Inuulit-ulit mo pa. Pero yung utang mo, matik, nakalimutan. Tama? Tama. Kaya hindi totoong hindi mo kayang kalimutan. Anong sinasabi? Kapag malungkot na pangyayari, bitawan. Oo, nangyari yan.
Baka nga kagustuhan mo eh. Baka nga kasalanan mo. Pero sinasabi, bitawan mo. Para hindi maging malungkot ang buhay mo. Ang dami sa atin, no? Okay na, naka-move on na, pero nako, babalikan pa rin. Pag nagkwento, parang kala mo, kahapon lang nangyari. No? Bitawan mo na. Anyway, kung ang bulag nga, hindi nakakakita. Ang pipi, hindi nakapagsasalita. Ang bingi, hindi nakakarinig. Pero masaya. Ikaw na kumpletong mata, kumpletong pandinig, kumpletong ang pananalita, hindi mo ba kayang maging masaya? Bitawan ang mga nakakalungkot na pangyayari sa iyong buhay. Pangatlo, bakit walang saya at walang galak? Ay, pangalawa lang pala. Pangalawa. No? Because we depend our happiness to material. Happiness to material. Madami sa atin, masaya ang Pasko dahil may bonus. Tama? Masaya ba kayo? Nag-bonus na ba kayo? May trabaho ba kayo? Bakit kayo naghahanap ng bonus? Tingnan mo itong mga to. No? Iba sa atin, masaya lang ang Pasko pag may regalo. Pag masarap ang pagkain at kung ano-ano. Kaya pakiramdam ng iba, malungkot ang Pasko pag wala ang mga ito. Pakiramdam ng iba, hindi kumpleto ang Pasko kapag walang hamon o bagong gamit. Mga kapatid, Christmas is not a season of spending, but a season of loving. Madalas pag Pasko, isip kasi natin, kailangan gumastos. Kailangan may bilin. Kailangan may bago. At pag wala mga to, malungkot. Ang maganda rito, tingnan mo anong malungkot o anong nagpapalungkot sa'yo. At tanungin mo sarili mo, kasalanan mo ba o hindi? Hindi ko kasalanan magkasakit. Pero pwedeng maging masaya. Kasalanan mo ba? Naghiwalay kayo? Pwedeng oo, pwedeng hindi. Pero hindi ibig sabihin, hindi na pwedeng maging masaya. Kasalanan mo ba kung bakit ka bumagsak? Pwedeng oo, pwedeng hindi. Kasalanan mo ba kung bakit nalugi ang negosyo? Pwedeng oo, pwedeng hindi. Pero hindi ibig sabihin, ikaw ay magiging malungkot. Don't depend your happiness to material. Kasi ang lahat ng yan, naluluma at nasisira. Pangatlo, bakit walang saya, walang sigla, o walang galak ang buhay? Because we depend our happiness to people. Happiness to people. Hindi sa tao nakasalalay ang kasiyahan mo. Hindi ibig sabihin naghiwalay ng jowa, malungkot na. Hindi ibig sabihin nag-aaway ang mga magkakapatid, pwede nang malungkot. Well, oo, malungkot yon. Pero hindi ibig sabihin hindi ka nasasaya. Kung iniwan ka, huwag mong isiping gumuho na ang mundo mo. Marami ganyan, ano? Kala mo, iniwan lang ng jowa, nagulo na ang mundo. Bakit? Pinaikot sa jowa ang mundo. Wala sa tao ang kasiyahan. Dahil ang tao, lilipas, aalis, iiwan ka. At hindi nasa kanila nakadepende ang iyong mundo. Ibig sabihin lang nun, umibig ka, kaya ka malungkot. Pero dahil may pag-ibig ka, may dahilan ka pa para sumaya. No, di ba ganon? No, ba't ba kayo naghiwalay at umiiyak ka ngayon? Kasi mahal mo. Di ba? Kung hindi mo mahal, hindi mo iniiyakan. Kung ikaw ay namatayan, kaya ka umiiyak kasi mahal mo. At ang greatest consolation doon, nagmahal ka. At dahil nagmahal ka, ibig sabihin, pwede ka pang sumaya. Yun ang dapat wag mawala. Yung kapasidad nating magmahal muli. Oh, pag may pagmamahal, ibig sabihin, kaya mo pang maging maligaya. At yun dapat ang wag mawala.
Malungkot ang tao kasi we depend our happiness to people. Mga kapatid, sa huli, mahanap lang natin ang tunay na galak at saya. Walang iba kundi kay Kristo, sa Diyos, na lumipas man ang lahat, mawala man, maluma man ang lahat. Si Jesus, hindi. Kaya nga si Juan, si Kristo ang hinanap nung oras ng kanyang kahirapan at natagpuan niya ang kabutihan ng Diyos. Ito ang tunay na diwa ng Pasko. Pwedeng walang hamon, walang bagong damit, walang jowa ngayong Pasko. Pero hindi ibig sabihin ikaw ay malulungkot. Dahil ang Pasko ay kapanganakan ni Kristo. Mga inaanak, wala mang regalo, may Pasko. O, lusot na yung mga ninong at ninang. Ha? Sabihin mo, magsimba ka lang. Ha? Aanhin mo ang bagong damit. Kung hindi mo naman isinisimba yan, aanhin mong masarap na Noche Buena kung hindi ka naman nagsimba. Diba? Ano yun? Nagpiesta ka. Anong pinipiesta mo? Kung hindi ka nagsimba. Kaya iyan ang mas mahalaga. Dahil ang Pasko ay tungkol sa kapanganakan ni Kristo. May dahilan para maging masaya sa Pasko. Dahil merong Diyos na marunong magbigay ng kasiyahan. Amen? Amen.